Sa video na ito, ating babalikan ang isang kasong minsang yumanig sa buong komunidad ng Rowland Heights, California. Ang trahedyang nagmula sa isang loob ng isang tahanan na tila payapa, ngunit nagtatago pala ng madilim na lihim. Ito ang kaso ni Manling Williams, isang ina at asawa na naharap sa hatol ng kamatayan matapos mapatunayang responsable sa pagkawala ng kanyang buong pamilya. Ano nga ba ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi kayang isipin ng karamihan? Samahan ninyo kami habang unti-unti nating sinusuri ang mga pangyayari sa likod ng kasong ito. Pero bago tayo magsimula, welcome sa aking YouTube channel kung saan tinatalakay natin ang mga kasong halos nakalimutan na ng panahon at mga kwentong minsang yumanig sa buong mundo. Kung mahilig kayo sa mga content na ganito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago kong uploads. Mula nang maibalik ang parusang kamatayan sa Estados Unidos noong 1976, mahigit 700 bilangguna sa California ang nasintensyahan ng hatol na bitay, ngunit kakaunti lamang sa kanila ang kababaihan at mas mababa pa sa 20. Ang huling pagbitay sa estado ay isinagawa noong 2006 at mula noon, daan-daang bilangguna ang patuloy na naghihintay ng kanilang turn sa death row. Lahat ng mga nasa death row sa California ay nakapiit sa mga kulungang halos puno na at marami sa kanila ang matagal nang walang katiyakan kung kailan matatapos ang kanilang paghihintay. Kaya sa pagkakataong ito, ating susuriin ng mas malalim ang isa sa mga kasong nauwi sa trahedya at sa hatol ng kamatayan. Isa sa mga pamilyang nakatira sa tinatawag na Little Taipei ay ang pamilyang Williams. Si Manling Chang Williams, ipinanganak noong 1979, ay matagal na namuhay ng masaya kasama ang kanyang asawang si Neil Williams at ang kanilang dalawang anak na sina Devon na 7 taong gulang at Ian, 3 taong gulang. Isa siyang mapagmahal na ina at masipag na may bahay na inilalaan ang kanyang oras sa kanyang pamilya. Bagamat may ilang di pagkakaunawaan sa pagitan nila ng kanyang asawa, sinasabi ng mga nakakakilala sa kanya na mahal niya si Neil at ang kanilang mga anak. Ayon sa mga kapitbahay at kaibigan, si Manling ay kilala bilang mabait at matulungin. Naninirahan ang pamilya sa isang condominium sa 18200 block ng Camino Bello sa Rowland Heights, California, na bahagi ng mas malawak na Los Angeles metropolitan area. Ang lugar na ito ay kilalang tahimik at itinuturing na ideal para sa mga pamilyang naghahanap ng komportableng pamumuhay. Mataas ang antas ng kita rito, maayos ang mga paaralan at maunlad ang kapaligiran na napapalibutan ng mga pasyalan at establishmento na pangkalakalan. Malapit sa Rowland Heights ang City of Industry, kung saan matatagpuan ang ilang malalaking kumpanya tulad ng Newegg, FedEx, DirecTV at Fashion Nova, pati na rin ang mga negosyo sa larangan ng teknolohiya at import-export. Maraming negosyante at empleyado ng mga kumpanyang ito ang nakatira sa lugar. Ayon sa census noong 2020, mahigit 48,000 na katao ang naninirahan sa Rowland Heights at malaking bahagi nito ay mga Taiwanese immigrants. Dahil dito, tinawag ang lugar na Little Taipei, isang bansag na sumasailalim sa pagdagsa ng mga may kayang pamilyang nagmula sa Taiwan. Para sa mga nakakakilala sa Williams family, malinaw na mahal ni Manling ang kanyang asawa at mga anak, ngunit hindi rin lingid sa kanila na may mga problema siya sa relasyon. Noong high school pa lamang, nagkaroon siya ng kasintahang nagngangalang John Gregory. Bagamat natapos ang kanilang relasyon pagkalipas ng ilang taon, sinasabi ng mga nakakakilala na si John ang lalaking hindi niya tuluyang nakalimutan. Madalas daw ikwento ni Manling sa kanyang mga kaibigan ang mga taon ng kanyang kabataan, lalo na ang pagmamahal niya kay John Gregory. Sa labas, tila payapa ang buhay ng pamilya Williams, ngunit sa loob ng kanilang tahanan, madalas na may mga alitan. Ikinukwento ni Manling sa kanyang mga kaibigan na madalas silang magtalo ng kanyang asawa. May ilan ding naniniwala na maaga siyang nagpakasal at tila napilitan lamang dahil nabuntis siya noon. Isa sa mga pinakamalapit niyang kaibigan, si Melanie Ramirez, ay minsang tumira sa kanilang bahay sa loob ng ilang buwan. Ayon kay Melanie,
Madalas daw manghiram ng pera si Neil kay Manling at nagdulot pa ito ng karagdagang tensyon sa kanilang pagsasama. Sa kabila ng mga di pagkakaunawaan, masasabi pa rin maayos at normal ang takbo ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Ngunit walang sino man, marahil ni si Manling mismo ang nakahula sa trahedyang susunod na mangyayari. Sa pagnanais niyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay, pinili ni Manling ang isang madilim na landas na maglalayo sa kanya sa kanyang pamilya. Gabi ng ika-7 ng Agosto taong 2007 nang magpasya siyang gawin ang anumang paraan upang makapagsimula muli. Isang buhay na wala ang kanyang asawa at mga anak, ngunit kasama ang lalaking matagal niya nang minahal. Ilang linggo bago nito, muling nakipag-ugnayan si Manling kay John Gregory, ang kanyang dating kasintahan ng high school, at ilang beses pa silang nagkita. Sa mga panahong iyon, muli niyang naisip ang posibilidad ng isang bagong simula. Isang buhay na parang pagbabalik sa masasayang taon ng kanyang kabataan kasama ang taong minahal niya noon. Ngunit si John ay tila hindi komportable sa sitwasyon. Alam niyang kasal si Manling kaya mas pinili niyang tapusin ang kanilang muling pagkikita bago pa ito maging mas komplikado. Ayon sa naging pahayag niya sa mga otoridad, tinanggap naman daw ni Manling ng mahinahon ang kanilang paghihiwalay. Sinabi pa raw niya rito na kung sakaling hindi magtagumpay ang kanilang relasyon ni Neil at maghiwalay sila, maaari silang muling magkita at ipagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. Ngunit sa hindi inaasahan, tila nagtanim si John ng maliit na binhi sa isipan ni Manling. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ng babae, matagal na niyang nararamdaman ang pagkakakulong sa isang relasyon na hindi ganap na nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Ang pakiramdam na iyon na siya ay napilitan sa kasal dahil sa pagbubuntis ang lalong nagtulak sa kanya na hangarin ang kalayaan at ang buhay na matagal niya nang inakala ay makakamit lamang niya sa piling ng kanyang unang pag-ibig. Isang bagay ang malinaw. Hanggat kasal pa si Manling, hindi niya makakamtan ang buhay na matagal niya nang hinahangad. Para sa karamihan, maaaring ang hiwalayan o diborsyo ang magiging solusyon. At sa pinakamasamang sitwasyon, maaaring tumakas na lamang sila at iwan ang pamilya ng walang paalam. Ngunit hindi iyon ang landas na pinili ni Manling. Noong gabi ng Agosto taong 2007, nagpasya siyang tapusin na lamang ang buhay ng kanyang buong pamilya. Hanggang ngayon, pinagdedebatihan pa rin kung nakaranas ba siya ng biglaang pagkasira ng katinuan o may pinagdadaanan siyang matinding suliraning pangkaisipan. Marami ang naniniwala na hindi niya ito pinlano, samantalang ang iba naman ay kumbinsidong sinadyan niya ang lahat. Ayon kay Manling, ginawa niya raw iyon ng walang plano, dala lamang ng bugso ng kanyang damdamin. Ngunit ang katotohanan, sa gabing iyon, tila handa na talaga siya sa kanyang gagawin. Karaniwang umuwi si Neil mula sa trabaho tulad ng mga nakaraang gabi. Marahil tulad ng dati, nagkaroon sila ng maliit na pagtatalo. Maaaring tungkol sa pera o sa paulit-ulit na problema sa kanilang relasyon. Ang kaibahan lamang, sa gabing iyon ay desidido na si Manling na wakasan ang lahat. Nang natulog ang mga bata tulad ng nakagawian, sumunod din sina Manling at Neil sa kanilang silid. Ngunit bago iyon, nagsuot si Manling ng latex gloves at nagtungo sa kwarto ng kanyang mga anak. Una niyang nilapitan ang bunsong anak at tinakpan ng unan ang ilong at bibig nito hanggang sa ito ay huminto sa paghinga. Tinatayang 5 minuto niyang ginawa iyon at pagkatapos, lumapit siya sa panganay na si Devon at sa parehong paraan, tinakpan din niya ito ng unan hanggang sa mawalan ito ng hininga. Matapos ang nangyari sa kanyang mga anak, si Neil naman ang sunod sa kanyang plano. Ngunit bago ito, naglaan pa siya ng oras upang mag-login sa computer ng kanyang asawa at makipagpalitan ng mensahe sa ilang kaibigan kabilang si John Gregory. Sa malamig na pag-uugali, lumabas pa siya sandali upang uminom kasamang mga kaibigan na para bang walang nangyari. Pagbalik niya sa bahay, mahimbing pa ring natutulog si Neil at walang kamalay-malay sa sinapit ng kanilang mga anak. Wala rin siyang ideya na siya na ang susunod. Muli, nagsuot si Manling ng latex gloves, kinuha ang pinakamabigat at pinakamatulis na espada sa koleksyon ng kanyang asawa, isang katana, at inatake si Neil habang ito ay natutulog.
Paulit-ulit niyang hinampas at sinaksak ang katawan nito hanggang sa ito ay bawian ng buhay. Ang katana ay isang tradisyonal na espada ng mga samurai. Mahaba, bagyang kurbado, may isang talim at matulis ang dulo. Karaniwan itong may habang halos 1 metro at timbang na humigit kumulang 1 kilo. Ayon sa forensic analysis, tinamo ni Neil ang mahigit 70 sugat sa buong katawan, tanda ng matinding galit at walang awang pananakit. Matapos ang lahat, tila wala nang hahadlang kay Manling sa buhay na gusto niyang simulan. Sa isip niya, wala nang hahadlang, hindi na ang kanyang mga anak at hindi na rin ang kanyang asawa sa kaligayahang matagal na niyang inaasam. Matapos ang krimen, ipinagpatuloy ni Manling ang madilim niyang plano. Gumawa siya ng isang sulat na kunwari isinulat ni Neil kung saan inaamin umano nito na siya ang sumakal sa kanilang mga anak bago nagpakamatay. Pagkatapos, itinapon ni Manling ang lahat ng kanyang mga dugoang damit at iba pang ebidensyang maaaring magdikit sa kanya sa krimen. Pagkaraan nito, tumakbo siya palabas ng bahay habang umiiyak at sumisigaw. Humihingi ng tulong sa mga kapitbahay at sinasabing may pumasok daw sa kanilang bahay at pinatay ang kanyang pamilya. Ang una sa mga rumesponde ay si Francine Chorda, isang malapit na kapitbahay at kaibigan ng pamilya. Ayon sa kaniya, nadatnan niya ang wala ng buhay na katawan ni Neil sa ikalawang palapag ng bahay ilang sandali lamang matapos tumakbo palabas si Manling. Ikinuwento rin ni Francine na noong gabi bago ang insidente, narinig niya ang malakas na pagtatalo ni Manling at Neil at bandang 11:00 ng gabi. Nakita pa raw niyang lumabas ng bahay si Manling. Nang dumating ang mga otoridad, ipinakita ni Manling ang sarili na lubos na naguguluhan, nagdadalamhati at walang muwang sa nangyari. Habang iniimbestigahan siya, pilit niyang ipinapakita ang imahe ng isang inang nawala ng pamilya. Dahil sa awa, pinaniwalaan muna siya ni Francine at pinatuloy sa bahay upang makapagpahinga. Hindi niya alam na ang kaibigan mismo na kanyang tinulungan ang may kagagawan ng nakakagimbal na krimen. Ngunit hindi nagtagal, nadiskubre ng mga investigador ang katotohanan na si Manling mismo ang pumatay sa kanyang pamilya at ginawa niya ito dahil sa pag-ibig sa ibang lalaki. Sa kabila ng bigat ng ebidensya, patuloy pa rin niyang ipinapakita na siya ay inosente na parabang wala siyang kinalaman sa sinapit ni na Devon, Ian at Neil. Sa kanyang pahayag sa pulisya, sinabi ni Manling na bumalik lamang daw siya sa bahay matapos mamili ng mga grocery at sa kanyang pag-uwi ay nadiskubre niya na patay na ang kanyang asawa at mga anak. Iginiit niyang may ibang taong pumasok at gumawa ng krimen. Dahil tanging siya lamang ang natirang buhay, mahirap para sa mga investigador na agad matukoy ang buong pangyayari. Kaunti lamang ang nalalaman ng mga kapitbahay at limitado ang mga impormasyong maaaring pagbatayan. Gayunpaman, ayon sa mga forensic expert, ang mga katawan ay laging may sariling paraan ng pagsasalita. Sa kaso ng pamilya Williams, ang mga bangkay mismo ang nagsimulang magkwento ng katotohanang pilit tinatago ni Manling. Sa loob ng maraming araw at walang humpay na oras ng investigasyon, sinikap ng mga otoridad na makakuha ng kahit pinakamaliit na detalye na makakapagpaliwanag sa nangyari sa pamilya Williams. Sa panahong ito, nagpakita si Manling na tila labis na wasak, malungkot at hindi matigil sa pag-iyak. Gayunpaman, unti-unting gumuho ang kanyang pagpapanggap nang harapin siya ng mga investigador tungkol sa isang kaha ng sigarilyo na natagpuan sa loob ng bahay na may bahid ng dugo. Bagamat tila maliit na ebidensya lamang, iyon ang nagdikit kay Manling sa mismong lugar ng krimen at nagdulot ng matinding pagdududa sa kanyang kwento. Mula roon, nakakalap ng sapat na ebidensya ang mga pulis na nagturo sa kanya bilang pangunahing suspect sa tinaguriang Camino Bayo Massacre. Kalaunan, kinasuhan siya ng 3 bilang ng first-degree murder at agad na inaresto. Paglipas ng ilang buwan, nagsimula ang paglilitis. Ang mga taga-usig ay sina Deputy District Attorneys Stacy Acamuais at Pat Couch mula sa Los Angeles County, habang sina Tom Aldous at ID Takasugi naman ang tumayong abogado ni Manling. Isa-isang humarap sa korte ang mga kamag-anak at kaibigan ng mga biktima upang magbigay ng kanilang testimonya.
Isa sa mga unang tumistigo ay si Jacqueline Bailey na nagsabing ilang beses nang ikinwento ni Manling sa kanya na palala ng palala ang mga pagtatalo nila ni Neil. Madalas daw magsimula ito sa maliliit na argumento pero nauuwi sa sigawan, galit at minsan ay marahas na bangayan. Ilang kaibigan at kapitbahay ng mag-asawa ang nagpatunay sa sinabi ni Jacqueline. Ibinahagi rin ng ilan sa mga malalapit na kaibigan ni Manling na madalas nitong sabihin na halos napilitan lamang siyang magpakasal dahil nabuntis siya. Ikinwento rin niya ang matinding lungkot na naramdaman niya nang mamatay ang una nilang anak. Samantala, isa sa mga pinakamahalagang testigo ay si Melanie Ramirez, ang kaibigan na minsang tumira sa bahay ng pamilya Williams. Ikinwento niya kung paano madalas alalahanin ni Manling ang kanyang dating kaasintahan noong high school na si John Gregory. Sa kanyang paninirahan doon, nasaksihan din ni Melanie ang madalas na pagtatalo ng mag-asawa, partikular tungkol sa pera. Dahil ayon sa kanya, madalas daw manghiram si Neil kay Manling na nagdudulot ng dagdag tensyon sa kanilang relasyon. Habang lumalalim ang paglilitis, unti-unting lumitaw ang buong larawan ng lihim na relasyon ni Manling at John. Ang bawat ebidensya at pahayag ng mga saksi ay nagtuturo sa parehong motibo. Ang pagnanais ni Manling na makasama ang lalaking tunay niyang mahal kahit kapalit nito ang buhay ng kanyang pamilya. Maging si John Gregory mismo ay humarap sa korte upang magbigay ng pahayag. Inamin niyang nagkaroon sila ng relasyon ni Manling at sinabi pa niyang minsan ay inakusahan siya ng babae na nakakahiya daw para sa asawa niyang si Neil. Ayon kay John, matagal nang hindi masaya si Manling sa kanyang kasal at gusto na raw nitong makipaghiwalay pero hindi ito kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. Idinagdag din ni John na ilang araw bago ang pagpatay, nagkita pa sila ni Manling at makalipas lang ang ilang araw matapos niyang tapusin ang kanilang relasyon, naganap ang karumal-dumal na krimen na yumanig sa buong komunidad ng Rowland Heights. Ayon sa naging pahayag ni John Gregory, kalmado raw ang naging reaksyon ni Manling nang makipaghiwalay siya rito, marahil dahil binigyan niya ito ng pag-asang maaari pa silang magbalikan sakaling maghiwalay si Manling at ang kanyang asawa. Sa paningin ng mga investigador, tila doon nagsimula ang ideyang magbibigay ng direksyon sa sunod-sunod na trahedya. Sa paglilitis, ipinaliwanag ng mga eksperto na ang pagsakal gamit ang unan ay isang karaniwang pamamaraan ng pagpatay. Isang matagal ng paraan na halos kasintanda ng pag-imbento ng unan mismo. Sa prosesong ito, nawawala ng hangin ang biktima dahil sa pisikal na pagsakal, kasabay ng pagbabago ng kemikal ng dugo at matinding takot o pagkapanik ng biktima. At kadalasan, humahantong ito sa kamatayan sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Ibig sabihin, habang sinasakal ni Manling ang kanyang bunsong anak, nagkaroon siya ng ilang minuto upang lubos na maisip ang bigat ng kanyang ginagawa. Dahil dito, binigyang diin ng mga taga-usig na malinaw ang intensyon ni Manling at hindi ito basta nagawa sa bugso ng damdamin lamang. Lalo pang pinagtibay ng katotohanang parehong pamamaraan ang ginamit niya sa kanyang 2 anak. Sa korte, iginiit ng prosecution na sapat at malinaw ang mga ebidensya upang patunayan na sinadya ni Manling ang lahat. Ayon sa kanila, ginawa niya ang mga pagpatay dahil sa makasariling motibo. Isang makitid at narsistikong pagnanais na magsimula muli ng bagong buhay kasama ang lalaking mahal niya kahit kapalit nito ang buhay ng kanyang sariling pamilya. Samantala, matibay naman ang paninindigan ng depensa na walang matibay na basihan ang teorya ng taga-usig. Giit nila, walang matibay na patunay na pinagplanuhan ni Manling ang krimen sa loob ng ilang buwan. Ayon sa kanila, ang akusado ay nasa matinding emosyonal at mental na kaguluhan nang mangyari ang lahat kaya hindi niya lubos na kontrolado ang kanyang mga kilos. Ipinresinta rin ng depensa ang ilang mitigating factors o mga nakakapagbagaan ng pananagutan, kabilang ang mahirap na pagpapalaki kay Manling at ang kawalan niya ng sapat na gabay noong kabataan. Idinagdag pa nila na wala itong anumang kasaysayan ng karahasan. Sa katunayan, kilala siya noon bilang mabait at mapagbigay na tao bagaman dumaraan sa ilang personal na suliranin. Bagaman inamin ng depensa ang relasyon ni Manling kay John Gregory, iginiit nila na hindi ito sapat na motibo upang patunayan na iyon ang dahilan ng pagpatay.
Para sa kanila, nananatiling hindi malinaw kung ano ang nagtulak sa trahedya ng pamilya Williams. Matapos marinig ang lahat ng argumento, nagsimula ang jury deliberation ngunit nahati ang opinyon ng mga miyembro. Wala ni isa sa kanila ang nagduda sa pagkakasala ni Manling, ngunit nagkaroon ng hindi pagkakasundo tungkol sa tamang parusa. Parehong pamilya, ang Williams at ang Jiang ang nagpayag ng kagustuhang tanggapin ng prosekusyon ang alok ng depensa. Habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol kapalit ng pagtalikod ni Manling sa anumang karapatang umapela sa hinaharap. Ngunit sa huli, hindi ito tinanggap at nagpatuloy ang paglilitis tungo sa mas mabigat na hatol. Ipinaglaban ng prosecution na dapat patawan si Manling Williams ng mas mabigat na parusa dahil sa kalupitan, maingat na pagpaplano at malamig na paraan ng pagpatay na ginawa niya sa sarili niyang pamilya. Dahil dito, nagpasya ang korte na magsagawa ng panibagong paglilitis noong 2010. Matapos ang mahigit 2 taon ng mga testimonya at deliberasyon, sa wakas ay ibinaba na ang pinal na hatol. Nang ipasok si Manling sa silid ng korte, suot niya ang kanyang kulay kahil na uniforme ng bilangguan at ang kanyang salamin sa mata. Nakaposas ang kanyang mga kamay at nakatali sa kanyang bewang. Sa buong pagbabasa ng hatol, nakatungo lamang siya at nakatitig sa mesa sa loob ng kulungan. Ipinaliwanag ng hukom na siya ay magsisilbi ng habang buhay sa bilangguan hanggang sa isagawa ang kanyang pagbitay sabay ipinarinig ang hatol na parusang kamatayan. Sa ganitong paraan, si Manling Williams ay naging ika-20 babae sa kasaysayan ng modernong Estados Unidos na nahatulan ng kamatayan. Kasunod nito ang mahabang paghihintay sa death row. Bago ang trahedyang naganap noong gabi ng ika-7 ng Agosto taong 2007, si Manling ay isang karaniwang may bahay, abala sa pamilya at mga anak at dumaraan lamang sa karaniwang suliranin ng mag-asawa. Ngunit sa likod ng tila maayos na imahe, may nakatagong labis na kalungkutan at kaguluhan. Ayon sa depensa, hindi planado ang mga pagpatay. Isa itong maling desisyon na dala ng matinding emosyon. Gayunpaman, ang mga ebidensyang forensic ay nagsalita ng kabaligtaran. Napatunayang si Neil Williams, ang asawa, ay nagtamo ng mahigit 70 sugat mula sa katana, isang uri ng samurai sword. Samantala, ang kanilang mga anak na sina Devon, 7 taong gulang at Ian, 3 taong gulang ay nasawi sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang unan. Dahil dito, nakumbinsi ang jury at ang hukom na ang bawat pagpatay ay planado at sinadya. Lahat ay isinagawa habang natutulog ang mga biktima, patunay na pinag-isipan ito ng maigi. Isa pang ebidensya ang paggamit ni Manling ng latex gloves na nagpapakitang nais niyang iwasang mag-iwan ng anumang bakas. Sa pagbibigay ng hatol, sinabi ng hukom na labis siyang nababahala sa pagpaplano at kawalang puso sa ginawa ni Manling. Ayon sa kanya, maaari naman sanang humingi ng diborsyo o umalis na lamang at iwanan ang mga bata sa mga kamag-anak na handang mag-alaga sa kanila. Sa huli, sinabi ng hukom na hindi niya tungkuling patawarin si Manling dahil ang tanging may karapatang magpatawad ay ang mga taong wala na ngayon. Gayunpaman, sinabi niya naway matagpuan ni Manling at ng kanyang pamilya ang kapayapaan. Matapos ang 4 na taon ng masakit na paglilitis, sinabi ni John Williams, ang ina ni Neil at lola ng 2 bata, na nakahinga na siya ng mas maluwag sa wakas ng proseso. Noong 2012, tuluyang natulan si Manling Jiang Williams ng parusang kamatayan at nananatili siyang nakapiit sa death row hanggang ngayon. Ngunit magiging mahaba pa ang paghihintay dahil mula pa noong 2006, walang naisasagawang bitay sa California bunsod ng mabagal na sistema ng hustisya sa estado. Habang lumilipas ang mga taon, nananatiling nakakulong si Manling, isang paalala ng trahedyang yumanig sa Rowland Heights at sumira sa isang pamilya. Patuloy na nagsusumikap ang pamilya ni Neil, lalo na si John, na makamit ang kapanatagan at isara ang sugat na iniwan ng trahedya. Sa kanilang puso, patuloy nilang inaalagaan ang mga alaala ni Neil, Devon at Ian at sinusubukang mabuhay sa kabila ng mga nawalang sandali. Sa komunidad naman ng Rowland Heights,
Bagamat unti-unting naghihilom ang sugat, mananatiling buhay ang alaala ng gabing nagbago sa lahat. Sa huli, ang kwento ni Manling Williams ay nagsisilbing mabigat na paalala ng mga posibleng kahihinatnan ng matinding emosyon, kawalan ng kontrol at desperasyon ng tao. Bagaman nasabi ng batas na naipagkaloob na ang hustisya, ang tunay na halaga ng trahedya ay nasusukat hindi sa hatol, kundi sa mga buhay na nawala at pusong nasira. At habang patuloy ang pag-inog ng mabagal na proseso ng batas, ang mga naiwan ay patuloy na humahawak sa pag-asang balang araw, makakamit nila ang ganap na kapayapaan. At dito nagtatapos ang video natin para sa araw na ito. Kung natapos ninyo ang video, maaari nyo bang ikomento ang salitang Justice for Neil, Devon and Ian at sabihin din kung taga saan kayo para malaman namin kung hanggang saan umabot ang video na ito. At para sa mas marami pang investigative stories, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe at magkita-kita tayo sa mga susunod na videos.